Awit 95 verse 1 to 2. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan ng masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya ng may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Hallelujah. Kaya naman church, sa umagang ito, sabay-sabay tayong umawit, pumalakpak o umindak ng may tuwa at galak dahil ang Diyos nating buhay ay karapat-dapat sa lahat ng papurit pasasalamat. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Huwag po tayong mahiyang sumayaw, pumalakpak. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama, naong alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah. Okay, sarap manatili, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawi ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Maging declaration natin to ngayong araw. Pumalakpak, umindak, lumundag, humiyaw. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na
Tunay na ikaw lamang ang aming Panginoon, ang nag-iisang Diyos ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kami namamangha, Panginoon, sa iyong mga dakilang gawa. Tunay na kamangha-mangha ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga dakilang gawa sa mga buhay namin. Kami namamangha sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Kamangha-mangha ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Higit sa sutulan ka lamang. Ang alayan kay tanging mithi, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Luwalhatian, walang katulad, higit sa sutulan ka lamang. Ang alayan kay tanging mithi, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip, ibig.
Diyos na wala kang katulad. Hallelujah. Salamat po. Lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Nag-iisa ka lang, Sa'yo ang Panginoon. aming awit, Dinggin mo kami, dinggin Panginoon. aming piling, Hallelujah. isisigaw sa buong mundo. Minsan pa. Ikaw ang Tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Isisigaw namin, Panginoon, na ika'y tunay na Diyos, tapat at dakila ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng nangyayari sa mundo, Panginoon, tapat ka, Panginoon. Tapat ka sa lahat, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Ipakita at iparanas mo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat dahil may tunay kaming Diyos. Tunay ang pagmamahal at tunay ang katapatan sa aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang pagluwalhati at pagsamba, Panginoon. Sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. In Jesus' name, amen. From the book of Matthew, chapter 21, verse 1 to 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olivo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatayo kasama ang kanyang anak. Kailangan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan
Good morning. Batiin ang isa't isa. Sabi mo, isang mainit na good morning sa iyo. Sino may baong tubig? Taas ang kamay ng may baong tubig. Okay. So nag-uumpisa na po ang summer at ihanda natin ang ating mga katawan sa pagharap dito. Na-enjoy natin yung lamig ng panahon in the past months at ngayon naman ay pumapasok na yung summer. Okay. So ilabas na ang mga damit na pang-summer. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at linggo na naman, second Sunday of March. Praise God. Salamat sa Diyos. Sino ang buhay pa? Taas ang kamay ng mga buhay pa. Hallelujah. Sino ang mga may taglay na power? Amen. Power. Sabi mo sa katabi mo, power. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang buhay? Mukha bang may buhay? Mukha bang buhay na buhay? O walang? Okay. So purihin ang Panginoon sapagkat dahil kay Jesus, tayo ay laging mayroong taglay na buhay. At hindi lang buhay, kundi buhay na may kabuhay-buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So salamat sa Diyos sapagkat tayo ay nasumpungan ng Panginoon sa araw na ito na taglay ang ating kalakasan na galing sa Kanya at nagpapatuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang at nagpapatuloy. So ngayong umaga po ay mag-uumpisa tayo ng siguro hanggang first week of April na serye. Sasamahan natin si Lord sa Kanyang paglalakbay from Galilee to the Jerusalem, the cross. And from this, hanguin natin mga passages where we can learn. So the message that you will hear every Sunday has to do with what happened in the Passion Week, from the victorious entry to Jerusalem until the time He commissioned His disciples to go and make disciples. So, let us get excited in the coming weeks. Kung may mga kaibigan tayo, mahal sa buhay na nais nating madala sa Panginoon, magandang pagkakataon ang pagsapit ng pumapasok na, no? Mahal na araw. Kasi ang tao ay nagiging parang malapit, no, sa Diyos. So if you can invite them to church. Kasi alam natin na itong mga panahon na ito, dito parang mas malambot ang puso ng tao. Dalawa, no? Every mahal na araw at saka Christmas season. Lahat, kung mapapansin niyo, may kinalaman sa pag-magnify ng Panginoon, yung kanyang kapanganakan in Christmas season and also yung kanyang last week, especially what happened on the cross, no, sa krus ng Kalbaryo. Kaya magandang samantalahin ang mga pagkakataong ito. And this message, dalangin po natin na maka-win tayo ng goal. For those who are in Destiny class, taas ang kamay mga Destiny class students. Hallelujah. So mamaya ang pagpapatuloy ng ating Destiny class. At may goal tayo, hindi lang tayo nag-aaral. Ano po, may goal tayo. Kasi walang saysay at kulang, tanging kaalaman lamang ang mga bagay na ito kapag hindi natin ito na i-translate sa paraan na tayo ay nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon at nakakapag-disciple, nakakapag-alaga ng kaluluwa. So, our message today and this week is aimed that we win, no, a soul for the Lord. And the first message we have today is entitled, Live in the Power. Everybody say power. Live in the power of Christ's kingship. No, yung pagiging, yung paghugot ng ating buhay, kung paano ito ibubuhay, ay doon mag-uumpisa sa pagkakaroon ng isang hari. Si Lord ba ang hari ng iyong buhay? No, yun ang tanong, no? Sino ang hari ng iyong buhay? Si Lord ba o sino ba? This message, this passage that we have read has to do with Jesus' entry, no, to
Jerusalem. Ah, paano ba kinikilala? Paano ba ang trato ng mga tao kapag may dumarating na hari? May mga bansa po, ang tawag sa leader ng kanilang bansa ay hari o reyna, gaya sa ni Queen Elizabeth, no? Noong bumisita siya sa Ethiopia para makipagkita sa emperador, ang bansa po ay naghanda ng isang marangyang pagtanggap. Nilinis ang lahat ng kalsada, nagkabit ng mga banner, libo-libong tao nagkatipon sa daan para salubungin siya habang dumarating si Queen Elizabeth. Ang mga sundalo na kung todo uniforme, nakatindig ng tuwid sa isang marangyang salo-salo pagkatapos nito, after ng parada. So, bawat detalye ng paghahanda, pinlano para ipakita ang pagrespeto at paggalang, at pagpaparangal sa panauhin na reyna. In our culture, ganun din. Kapag may dumadalaw na mga mahahalagang tao, nakareserba sa kanila ang first-class hotels para kanilang pag doon sila dumating. Tapos lahat ng dadaanan nila, sisiguraduhin na walang lubak, maayos ang lahat. Walang traffic. Kapag dumating ang isang pangulo ng isang bansa, o kaya kahit nga artista na lang kahit isang famous na Pilipino na nagdala ng karangalan sa ating bansa, ang salubong sa kanila en grande, Nagpapakita tayo ng mainit na pagtanggap. Ganoon pinapahalagahan, ang mga taong tinatanggap natin that they are above us, they are in power. So ngayon, ihambing natin ito sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hindi royal guard ang sumalubong sa kanya. Mga ordinaryong mga tao na nagwagayway ng mga sanga ng palma. At hindi karwahe na hinihila ng mga stallions, kundi nakasakay siya sa isang donkey, asno, at batang asno. So, ba't napakalaki ng pagkakaiba? Sapagkat napakalaki rin ng pagkakaiba ng kaharian ng Panginoon na dala-dala niya dito doon sa kaharian o kapangyarihan na kinikilala ng mundo. Hindi political powers ang dala ni Jesus at that time, kundi spiritual power. Hindi political change. Hindi political transformation ang dala niya, kundi spiritual transformation. At ito po yung tanong sa lahat ng panahon. Totoo bang kinikilala ng mga tao si Lord bilang hari? O sila ba ay nadala lang ng mga pangyayari? Kaya ang kanilang pagpaparangal ay kumupas matapos ang tagpong iyon kay Lord. So ano yung dinulot ng pagiging hari ni Jesus sa buhay ng mga taong ito? At magandang tanong din natin yan kung sinasabi nating si Lord ang ating hari. If we will construct the question in a personal way, have you welcomed Jesus as your personal King, Lord, and Savior? At sa iyong pamumuhay bilang follower niya, are you truly living in the power of His kingship? So kung si Jesus ba darating ngayon sa buhay mo, paano siya sasalubungin? I-welcome mo ba siya bilang hari? Ipagkakaloob mo ba yung trono ng iyong puso sa Kanya para siya ang maupo dito? In this message, tingnan natin kung paano siya sinalubong ng mga tao noon, and the lesson that we can learn kung paano ba siya dapat natin tanggapin ngayon.
Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Hinihiling namin ang iyong pangunguna. And sa pagkakataong ito na kami ay nakikinig ng iyong mga salita, tulungan mo po kami, lalagay namin sa isip namin at sa puso namin na ang salitang aming pinapakinggan ay ang salita ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. At hayaan mo po na magpasakop kami sa iyo at maitama kung may pagkakamali sa aming pagtanggap, pagkaunawa, kung sino ka sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa at samahan kami, gayon din ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kapiling ngayon. Wherever they are right now, Lord, reach out to them and may they experience your love in your way, Panginoon. And also, we also come to you and pray for those who are away from us, those who are with us online. Pagpalain mo po sila at samahan ang presensya mo na nararanasan namin ay the same presence na maranasan ng bawat isa. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito, lalo na ang buhay ng bawat isa sa amin. Be glorified, O God. In Jesus' name, everyone say, Amen. So live in the power of His kingship. If your heart's desire is to live in the power of His kingship, kung ito ang ating nais, kasi meron po tayong power struggle sa ating kalooban eh. Yung madaling sabihin na si Lord ang hari ng ating buhay, pero ang tanong, siya ba talaga ang hari? Siya ba talaga ang nasusunod? At kung siya, ano ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Yung Kanya bang pagiging hari ay sakop nito ang ating buhay o bahagi lang ng ating buhay? Yung Kanyang bang pagiging hari ay ang sakop nito every Sunday lang? Na every Sunday lang tayo nakakaramdam na kailangan tayong sumunod sa Kanya? So, kailangan natin pumunta sa church? Yun ba yung Kanyang pagiging hari sa ating buhay? O sakop nito yung ating buhay at ang lahat ng desisyon na ating ginagawa sa ating buhay? So, if we have not welcomed Jesus in our hearts like how we should, kung paano natin siya i-welcome, why don't we learn from this lesson? Number one, let us welcome Jesus as your King. Welcome Jesus as your King. So pumunta kayo sa kabilang nayon, makikita niyo roon ng isang asno na may kasamang batang asno, kalagan ninyo at dalhin sa akin. Nung papasok na po si Jesus sa Jerusalem, ang instruction niya ay itong binasa natin. Bakit hindi kabayo? Bakit asno? Bakit hindi kabayo? For one, dahil ito po ay pagtupad ng Panginoon sa katuparan ng hula. Ito po ay in the prophecy already, in the book of Zechariah 9:9, na darating ng may kapayapaan, sakay ng isang asno. Nakaprophesy na po, no, nakahula na ito. In fact, kung mapapansin niyo si Lord, ang lahat ng ginagawa niya ayon doon sa pagsunod sa Ama at pagtupad ng mga hula para sa Kanya. He was proving that He is the coming and promised Messiah. So bakit siya nakasakay sa asno? Sapagkat ito ay ayon sa nakasaad sa hula. Hindi siya dumating bilang isang mandirigma, kundi isang hari ng kapayapaan. At dahil ipinangako ang kanyang pagdating, tiyak na magaganap. Yung totoo at tunay na kapayapaan. Pero it might not be that world peace that people are always wishing to have. Even when Jesus already went to heaven with the Father, nung panahong yun sakop pa rin ng Roma, no, ang kanyang bansa. So, ang dala po ng Panginoon ay kapayapaan. Pero ang tanong, paano pag walang nakaalala
o nagpahalaga sa haring ito? Abuta pa si Manny Pacquiao. Kilalang kilala. The last time yata na tinawag siyang People's Champ noong kanyang pinataob si Oscar De La Hoya. He was called Pambansang Bayani. Daming mga tao na nakaparada. May mga confetti pa. So, he was remembered. At ito na yung kanyang isa sa mga titulo o legasiya na iiwanan na siya ay pambansang kamao, na siya ay nagdala ng karangalan, na siya ay naghatid ng karangalan sa ating bansa. Pero isang araw, makakalimutan din. Gaya ng mga tao naging sikat noong araw, nakakalimutan din. Maaring in the coming generations. So that's the question. No? Paano kung wala nang makaalala o magpahalaga sa kanyang pagiging hari? At ganito ang nangyari sa Panginoon. Hindi nga nagtagal, hindi nga naglaon. Bagamat pinangako ng kasulatan sa aklat ng prophecy na siya ang Messiah at isang araw siya ay darating, maraming hindi pa rin nakakilala sa kanya bilang totoong hari. Bagaman nagkaroon ng pagkakataon ang bawat tao na ma-encounter siya sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Noon, nangaral siya, nakinig yung mga tao, sabi nila, pambihirang kaalaman ito, ngayon ko lang narinig. Nagpagaling siya na may karamdaman, pero merong paring mga hindi tumanggap, meron paring mga hindi nagpapasok sa kanya. In those times, bakit? Siguro dahil hindi inaasahan ng nakakarami ang paraan ng kanyang pagdating. Kasi kung titingnan po natin yung konteksto ng panahon na yon, sumisigaw sila ng kalayaan eh. Pero ito ba magpapalaya sa kanila nakasakay sa asno? So yung hinihingi niyang tugon sa kanyang pagtanggap, hindi angkop sa inaasahan ng marami. Kasi ang pagtugon ng mga tumanggap na nais ni Lord, sabi niya, sino man ang nais sumunod sa akin, kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So ang kanyang kaharian, spiritual, hindi po politikal. Ang kalayaan na dulot niya ay mula sa pagkaalipin, hindi sa bansang nananakop sa kanila, kundi pagkaalipin sa kasalanan. So, how do we apply this sa ating buhay? Kapag ang plano ni Lord, ganito ang kadalasan, ay hindi sumasang-ayon sa ating inaasahan, ang tanong, magtitiwala ka pa rin ba? Kasi parang ganun kapag tayo nananalangin, kapag tayo may inaasahan sa ating buhay, and we are praying, nilalagay natin sa Panginoon, nilalagay natin sa ating envelope, giving envelope, yung ating prayer request, at ni-request pa natin sa iba na ipanalangin tayo, may personal tayong kahilingan sa panalangin, pag hindi ito nangyayari, naapektuhan ang pagtingin at pagtitiwala natin sa Kanya. So, ang kaharian ni Lord ay hindi ayon sa inaasahan ng mundo. Kaya ang tanong, handa ka bang sumunod sa Kanya kahit hindi mo agad naiintindihan yung plano niya? No? Are you still willing to welcome Him in your heart? Though there is no tangible promise na kapag tinanggap mo si Lord sa iyong puso, magbabago ang sitwasyon mo. Kung mahirap ka, yayaman ka. Kung ikaw ay walang asawa at gusto mo na magkaasawa, magkakaasawa ka. Kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka. No? Kapag ikaw ay nag-take ng board, papasa ka. Pag ganon. So, ganun ba? Are you willing to welcome Him as your King
kung hindi mangyari ang lahat ng ito sa ating buhay. So that is the first challenge. If you really want to welcome Jesus as your King, it does not require a situation where your circumstances will change. Not necessarily. Though may mga ganong pagkakataon. May mga pagkakataon na nakaranas muna ng himala ang isang tao bago niya na-realize na si Jesus talaga ang nasa kanyang harapan. Pero ang test noon, kapag lumipas na yung honeymoon period ng isang magandang karanasan na yon, andoon ang test kung si Jesus ba talaga ang hari ng iyong buhay. To many of you, marahil napatunayan nyo na si Jesus talaga yung hari ng iyong buhay. Sapagkat marami ng ups and downs na kayong pinagdaanan, pero tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. So, yan ay magandang senyales na si Lord ay hari ng iyong buhay. Na hindi ka lang nagpapatuloy kapag maganda ang takbo, maayos ang lahat. Kundi kahit mahirap, kahit walang pera, kahit mainit, amen? Kahit na nag-aaway ang mga bansa at kahit na 76 na ang presyo ng diesel. So number 2, declare Jesus through your life as King. This is how you live in the power of His kingship. Declare Jesus through your life as King. So sigawan yung mga tao na nauuna sa Kanya. Sabi nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna! So habang papasok si Jesus sa Jerusalem, maraming tao naglalatag ng mga balabal nila, pumupulot ng mga sanga, pumuputol, at sumisigaw. Sabi nila, Hosanna! Anak ni David, purihin ang darating sa pangalan ng Panginoon. Yung salita pong Hosanna ay nangangahulugan ng iligtas mo kami. Save us. So, it seems, kinikilala nila si Lord bilang tagapagligtas. Tama, siya talaga ang tagapagligtas. Pero ang tanong, anong uri ng tagapagligtas? At tagapagligtas saan? Kasi madalas tayo nananalangin, Lord, iligtas mo po kami. Minsan, ang tinutukoy natin sa biyahe, minsan ang tinutukoy natin sa panganib, minsan ang tinutukoy natin sa isang masamang karanasan. Pero yung pinaka-importanting kaligtasan, ito po ba ay ipinanalangin na natin? Hiniling na ba natin ito sa Panginoon na tayo ay Kanyang iligtas mula sa walang hanggang kamatayan sa impyerno? At tayo ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan? So anong klaseng kaligtasan ang inaasahan nila? So inaasahan nila at naniniwala sila na siya yung pinangakong Mesiyas mula sa lahi ni David, no? Kasi mula sa lahi ni David na magpapanumbalik ng kaharian ng Israel at magpapalaya sa kanila mula sa pananakop ng Romano. Yun ang paniniwala nila. Ang pagkaalam nila, darating siya bilang isang makapangyarihang hari para muling pamunuan ang bayan. So maraming mga himala ang mga ginawa niya. Throughout His ministry, nagpagaling ng bulag, nagpalakad ng pilay, bumuhay ng patay. Dahil dito, naniwala sila na siya nga ang may taglay na kapangyarihan bilang sinugo ng Diyos. Meron siyang pinatunayan, meron siyang ipinakita. Kaya kahit na siya ay nakasakay sa asno, kinikilala siya. So yung pagpasok niya, sakay ng donkey, nakalagay sa Book of Prophets yun, no? Sumisigaw sila, Hosanna, isang panalangin para sa agaran na pagliligtas. Pero ang prayer po nila, hindi nga pagliligtas spiritually, kundi to save them from the hand of the Roman Empire. Meaning, hindi nila lubos na naintindihan ang tunay na dahilan ng pagparito ni Lord. And that is the reason why marami po ang tumalikod sa Kanya.
yung mga libo-libo na sumusunod sa kanya pagdating ng oras, in John chapter 6 pa lang, nangawala na sila. So, hindi nila lubos na naunawaan. Bagamat tama na siya ang Mesiyas, marami hindi nakaunawa na ang kanyang misyon ay hindi upang itatag ang isang earthly kingdom sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng mga missiles, sa pamamagitan ng mga bomba, kundi upang magdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So ito yung dahilan kaya marami rin sa kanila tumalikod. Nang mapagtanto nila na hindi pala siya ang Mesiyas na nasa isip nila. Tumalikod sila. Ito po ay isang malungkot na katotohanan. Even in the time of Jesus Himself, biri mo, nasaksihan nila, nakita nila, pero tumalikod sila. Isang malaking sayang. Ang dahilan ng pagparito ni Lord ay para palayain ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Isang mas malalim na uri ng kalayaan. Gaano katagal na ba nag-umpisa yung mga kaguluhan? Siguro marami sa inyo, bata pa, nakakabalita na kayo. World War I, World War II, and in between, may mga pag-aaway tayong nababalitaan na totoong nagaganap. Huwag na tayong pumunta sa bansa sa bansa. Sa bansa na lang natin. Huwag na tayong pumunta sa bansa natin. Sa probinsya na lang. Huwag na sa probinsya, sa bayan. Huwag na sa bayan, sa barangay. Huwag na sa barangay, sa tahanan. Hindi ba ang nasasaksihan natin walang katapusang pag-aaway? At mayroong isa pang platform ngayon na hayag sa lahat, sa social media. So, it seems like it's impossible na makalaya tayo sa ganitong uri ng kalagayan. Ang dala ni Lord sa atin ay kalayaang spiritual. Ibig sabihin, anuman ang maging sitwasyon ng mundong ito, tumaas man ang presyo ng gasolina, maging mahirap man ang buhay, hindi man matupad ang ating mga pangarap, hindi man tayo magkaroon ng inaasahan nating buhay sa kinabukasan, hindi tayo panghihinaan ng loob sapagkat iba ang hari natin. Amen. Hindi presidente ng Pilipinas ang hari mo. Hindi presidente ng Amerika ang hari mo. Hindi po. Ang hari natin ay ang Panginoon. At ang kanyang concern, mas malayo. Ang kanyang concern, eternal, for eternity. Ang kanyang concern, yung magiging kalagayan mo sa kabilang buhay. Kaya kahit ano ang ating nararanasan, anumang buhay meron tayo sa kasalukuyan, hindi nito dapat naaapektuhan ang ating pagkakilala sa ating tunay na hari. If you know your King, lagi ka dapat secured anuman ang iyong kalagayan. Amen. So ang dahilan ng pagparito ni Lord para palayain tayo. Nito lang nakaraang buwan, no? Yung EDSA People Power na pinagtalunan pa kung ito ay gagawin bang holiday. Niluklok si Cory Aquino. Nagkaroon ng napakaraming suporta yung mga sa mga tao. Sinisigaw nila Cory, pero paglipas ng panahon, yung mga nandoroon, sila rin na bumatikos sa kanya. This is what happened also to Jesus. Yung mga taong sumisigaw ng Hosana, noong linggo na yon, sila rin yung sumigaw na ipako siya sa krus. Pagdating ng Biyernes,
So let us ask ourselves. Let's take it personally. Umaattend ka sa church, praise God. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, nasa church ka ngayon. Tama yan. Nagpa-participate ka sa worship, maawit ka, maganda yan. Nagbibigay ka ng iyong offering, ng iyong tithes, tama yan. Marapat yan. Nagsaserve ka kay Lord sa church, hallelujah, salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng opportunity. Tamang gawin natin lahat ng mga bagay na yan. Pero kung sinasabi mo na si Jesus ang hari ng iyong buhay, o baka nagsishare ka pa ng gospel, wow, dapat lang na ginagawa natin ito. So, kung sa kabila nito, ng iyong mga paglilingkod at pagsamba, taliwas naman yung mga kaganapan sa iyong buhay. So, very Christian ka pag nasa church. Tingnan mo yung katabi mo, Christian na Christian ang hugis. Parang inosenteng-inosente sa pagkakasala. Banal na banal eh. Parang may halo pa nga eh. Pero ang tanong, kapag andun ka na sa trabaho, pag andun ka na sa labas, andun ka na sa bahay mo, baka dito kahit ano iutos sa'yo, gagawin mo. Sa bahay. So, paano yung kung ang pagtugon ni Lord sa ating panalangin ay taliwas sa panahon at paraan na ating inaasahan? Paano kung hindi niya pagaanin ang iyong pasanin? At sa halip na sabihin sa iyo na manalig ka lang, ipagkatiwala mo lang sa akin ang iyong kalagayan. Hindi niya pinagaan. Pagkatiwala mo lang. Paano kung sa halip na pagpapala ang ating matanggap, pagsubok ang kanyang pahintulutan sa ating buhay? I-renounce mo ba ang deklarasyon mo na si Lord ang iyong tagapagligtas at Panginoon? Of course, hindi. Amen? Pero, makikilatis ito kung may magiging pagbabago sa iyong spiritual na kasiglahan. So, ang patunay pa rin po, ang pruweba pa rin po na si Jesus ay ating idinideklara bilang hari ng ating buhay ay sa pamamagitan pa rin ng ating pamumuhay labas. Labas doon sa ating mga ginagawa. Again, inulit natin, maganda ito, tama ito. Siyempre, kung Christian ka, you go to church. Kung Christian ka, you read the Bible. Kung Christian ka, you pray, you give, you serve. Christian ka eh. Pero ito ay isang bahagi lang ng pagiging Kristiyano. Hindi dapat alisin ito. Yung iba kasi extreme eh. Ako, hindi ako nagsisimba. Pero nagdadasal ako. Hindi ba ganun ang katwiran ng iba? Ano? May isa nga, napupulaan pa tayo. Ikaw nga, nagsisimba ka eh. Parang, kung makagawa siya ng kasalanan at makagawa ka ng kasalanan, mas mabigat yung kasalanan mo. Kasi siya, hindi nagsisimba. Nagets mo? Ikaw, nagsisimba. Siya hindi nagpapatugtog ng Worship Now album. Ikaw, pinapatugtog mo, Planet Shakers pa at kung ano-ano pa, so may verse ka pa, sa social media mo, meron ka pang isinishare. No, pero pag nakagawa kayo ng parehong kasalanan, sa isip nila, mas matimbang yung kasalanan mo. So anong gagawin mo ngayon? Di wag ka na rin magsimba. Para patas na lang. Ganun ba? So, yung pagiging buhay at hari ni Lord ng ating buhay, napapatunayan po, higit sa lahat, sa kung paano natin ipinapamuhay ang ating buhay. Nagmamature ba tayo? Can I hear an amen sa mga nagmamature?
Nag-grow ba tayo? Nagtatampo pa ba tayo? Nagtatanim ba tayo ng sama ng loob? So, ito yung mga simpleng mga bagay, pero hindi ito simple. Kung si Jesus talaga yung hari ng buhay mo, meaning to say, siya ang piniplis mo. Siya ang nasusunod sa'yo. At hindi ka nagbabase sa nakikita mo sa ibang tao. Kapag inaalaw mo na yung mga pangyayari at ang ibang tao ang magpapa-apekto sa'yo para ka mag-behave ng tama o mali, then may problema ka. Sa bibig mo lang sinasabi na si Kristo ang hari ng buhay mo. Pero kahit na ano ang mag-response ng ibang tao, kahit na ano ang mangyari, kahit na ano ang maging sitwasyon mo sa iyong buhay, kahit pa nga sabihin wala nagmamahal sa'yo, kahit pa sabihin ikaw na yung pinakamalas na tao sa buong mundo, kung alam mo na si Lord ang hari ng iyong buhay, those things will never affect you. Do you understand? Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? So, if you are declaring Jesus as your King, dapat na pagtatagumpayan mo ang iyong mga insecurities. Dapat taas noo ka lagi, hindi ka mukhang kawawa, hindi ka mukhang api-apihan, hindi ka mukhang talunan. Kasi dinideklara mo si Jesus ang iyong hari, inire-represent mo ang hari mo sa pamamagitan ng buhay mo. Anong klaseng Jesus ang makikita ng tao sa iyo? And how can you inspire other people and encourage other people to follow Jesus if He is not declared in your life? And number 3, grow in your knowledge of His kingship. Everybody say knowledge. The crowds answered, this Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. So pansinin natin to, nagkaroon ng kaguluhan nung pumasok si Jesus sa Jerusalem. May mga nagalak, meron ding nagtanong, sino ito? Sabi nila. And in verse 11, sabi doon, tinawag siyang prophet o propeta. Maganda naman yung title na yun, prophet. Pero ito ba yung angkop kay Jesus? Tinanong ni Lord si mga alagad, sino ang sabi nila kung sino ako? Sabi nila, ikaw isa ka sa mga propeta, and so on and so forth. Sabi niyo, sino ako? So tama naman yon. Okay lang naman yon. Pero bakit hindi hari? Bakit hindi niya sinabing siya yung hari? Sapagkat marami sa kanila at that time, may malabong pagkakilala sa kanyang identity. It could be, inahilintulad siya sa ilang prophets like Elijah, at bagamat tinawag siya bilang anak ni David, hindi lahat kumbinsido na siya talaga ang ipinangakong hari. So, he was called prophet. And he is from Nazareth, no? Hindi siya galing sa isang maharlikang pamilya. At kapag tinawag siyang hari, dapat isa lang ang tatawaging hari nung panahon na yon. Magkakaproblema sila. So madaling salita, nang tawagin nila na prophet si Jesus, sa halip na hari, pinakita nito, hindi pa nilulubos na nauunawaan kung sino talaga siya. Alam nila yung kasulatan, narinig nila yung walang katumbas niyang karunungan, nasaksihan nila ng kanilang mga mata yung mga himala na kanyang ginawa. So, posible pala na hayag na sa isang tao ang lahat ng kailangan malaman para makilala ng lubos si Jesus, pero sa huli, sasayangin lang ang pagkakataon. Pwede pala yun. Na andun na sa iyo yung opportunity to know the Lord, and yung word na know in the Bible ay hindi lang tumutukoy sa knowledge. It's experience, it's decision, it's having a relationship. Example, yung rich man, yung rich young ruler in the Bible. Di ba nasa harapan niya, at siya pa ang lumapit, nagpatirapa sa harapan ng Panginoon. At ang tanong niya,
paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, yung great opportunity to know who is Jesus Christ ay nasa harapan niya. So, tama tanong niya, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kanina siya lumapit kay Lord. Tama, nilapitan niya. Tama yung tanong niya, tama yung nilapitan niya, tama yung gusto niya mangyari, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, sumagot si Lord sa kanya. Sabi niya, alam niyo na, no, di ba, yung mga utos, kasi, sumusunod sa mga utos. Pero sabi ng Panginoon, o sige, isa na lang gagawin mo. Pagbili mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mahihirap, pagkatapos, sumunod ka sa akin. Sayang. Maraming taong ganun eh. Sayang, nasa opportunity na makilala si Lord. Pero dahil sa kakulangan ng kaalaman kung sino siya, kaalaman na hindi lang dito, kaalaman na magdudulot sa atin para magpasya. When a man decides to marry a woman, yun yung katuturan noong pagkakilala sa kanya. Yung matapos ko siyang makilala, eto, papakasalan ko siya, pakikisamahan ko siya. So, it's like that, no? Ito, hindi, ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng alam o kaalaman. Lahat ng tao sa mundo, alam na si Jesus pinako sa krus. Alam na namatay siya sa krus. Alam na may historical Jesus 2,000 years ago na nabuhay dito sa lupa. Kaya nga, pinupuntahan ng Jerusalem, ang Israel, para pasyalan. Anong pinupuntahan nila? Yung mga lugar na may kinalaman kay Lord, yung mga pinuntahan niya. Gumagastos pa sila, ha? Para lang makita ang mga ito. Somehow, sa pamamagitan nito, they are getting close to Jesus. Malakaran mo man lang yung nilakaran niya. Mahawakan mo man lang yung batong inupuan niya, no? Pero, hindi po ganun eh. Kahit hindi ka makarating doon, pwede mong makilala ng malapitan at tunay ang Panginoong Jesus. Amen? At ito, it takes decision. Sabi mo, decision. When we say, grow in your knowledge of His kingship, it means you make a decision. Na meron kang desisyon. Hindi pinagkakait ni Lord ang kanyang identity. In fact, ito ang story ng buong Bible para makilala natin ang ating Panginoong Jesus. The teachers of the law, the Pharisees, they know the scriptures. But big question, saved ba sila? Ligtas ba sila? So, hindi pinagkait ni Lord yung kanyang identity sa isang babaeng Samaritana na masamang babae. They say na nagkaroon ng encounter sa kanya. Dahil dito, nung makilala siya ng babae, nagdesisyon ng babae. At hindi lang siya nagdesisyon, dahil doon sa pamamagitan niya, marami pang mga Samaritano nakakilala sa Panginoon. Kasi totoo niyang nakilala si Lord. Hindi niya pinagkait yung kanyang sarili kay Pedro na isang mangingisda at yung mga kasama niya mangingisda. Nung makilala nila si Jesus, ano nangyari? Iniwan nila lahat. Sumunod sila sa Panginoon. Hanggang kamatayan. Nagpapalya-palya sila. Nagpapalpak-palpak sila. Part of their growing in the knowledge of who Jesus Christ is. But when the time came that they fully realized who this Jesus Christ is, in the person of Peter, it takes 3 questions of, do you love me? Before he finally realized, sino ang Panginoong Jesus na ito? Nung makilala nila, nung umabot sila sa punto ng paglago at pagkakilala ko sino talaga si Lord, they were willing to die for Him. So ang question kung bakit tayo minsan nanlalamig, tumatalikod, umaayaw, nawawala, you know, it's not because of the circumstances. It's not because of other people. It's not even because of your attitude.
It's not because of what we know and what we do not know. It's because we haven't come to the point of knowing who this Jesus truly is in your life. Ito po yung pinaka magandang hangarin sa buhay natin. Hindi niya pinagkait na makilala natin siya. Of course, hindi natin siya makikilala ng sobrang lubos. Kasi limitado ang ating kaalaman. Pero binigay niya sa atin ng pagkakataon na makilala siya enough for us to make a decision to fully obey and give our life to Him and trust our life and our future to Him. Kaya kung tinanggap mo na siya, dinideklara mo na siya ang iyong hari, at ang naisin mo sa iyong buhay ay makilala siya ng lubusan, dito mag-uumpisa ang isang buhay na finu-fuel ng pagkaalam kung sino ang totoong hari ng iyong buhay. Dahil dito, ikaw ay magiging mapalad. Dahil nanalig ka sa Kanya, tinanggap mo siya, at lumikha ito ng pagbabago sa iyong buhay. But listen to this, habang lumalago ka sa pagkakilala mo kay Lord, lalo na lumalalim dapat ang iyong pag-ibig sa Kanya. The more you get to know Jesus Christ, the more you love Him. Mga kapatid, meron ba dito nagkakalamigan na ng relasyon? Mga mag-asawa, may mga nagkakalamigan na ba ng relasyon dito? Baka ang kailangan lang mag-usap kayo at magkaalaman kung ano talaga ang tunay at talagang laman ng kalooban ng puso ng isa't isa. Kasi alam niyo po ba, na sa sandaling maunawaan, makilala natin ang tunay na pagkatao ng isang taong ating sinasabing minamahal natin, you know, the more you will love the person. Why do we judge? We judge because there is something that is not known to us. But the moment na makilala natin, malaman natin anong pinanggagalingan, bakit siya nagkakaganito, ano yung kanyang ibig sabihin, unti-unti magbabago yung pananaw mo sa isang tao. Di ba at a distance, you can judge a person, but get close to the person, get to know the person, unti-unting mawawala yung bagay na yan. That's how is our relationship with God goes. The more we know the Lord, the more we love the Lord. Amen. Hallelujah. At lalo kang magiging kagamit-gamit para sa kanyang kapurihan. So it's not about you and other people. It's not about you and the circumstances. It's about you and your relationship with your King. Dahil dito, kung may isang pangarap ka na dapat i-pursue, alam mo kung ano? Pursue your career. Go ahead. Pursue your dreams. Go ahead. Pero dapat itong pangunahing pangarap na dapat nating i-pursue, yung lubos na makilala si Lord. Amen. Wala na sigurong tao na mas nakakakilala ng higit kay Lord, in my opinion, kundi si Paul. Paul said this, sa kabila ng iniisip nating lubos na pagkakilala niya, lalim ng pagkakilala niya, nakarating nga siya sa third heaven. At yung karanasan niya, hindi matatawaran. At nung siya'y mamamatay, ang saya-saya niya. Ang lalim ng pagkakilala niya. But look at his statement.
In Philippians chapter 3 verse 10, this is still his statement. Sabi niya, I want to know Christ. Yes. I want to know Christ. Yes. This is my highest dream. This is my ultimate dream. To know Christ. To know the power of His resurrection. And participate in His sufferings. Becoming like Him in His death. Ito po yung uri ng knowledge na sinasabi dito. Hindi lang kaalaman, kundi kaunawaan. Ano ba yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay? This is why the resurrection is being celebrated. Because without resurrection, wala nang pangangaral ng salita ng Diyos. Baliwala ang lahat. Nung muli siyang mabuhay, na wala nang kapangyarihan ang kamatayan. And that is what Apostle Paul wants to know. He wants to know Christ and know the power of His resurrection. And his dream, what is his dream? To participate in His sufferings. Tayo, Lord, susunod ako sa iyo, pero dapat walang pagsubok. Dapat walang mga away sa akin. Dapat hindi ako maghihirap. Dapat lahat ng panalangin ko ay masusunod. Kung hindi yon. Pero ito sa kanya, anong pangarap niya? Mag-suffer. Wow. And to become like Him in His death. The greatest adventure of life is to know Jesus more and more. That's when you live in the power of the kingship of Jesus Christ. And that is the question. Sabi ni John Stott, we do not invite Jesus to be our king. He is king whether we accept Him or not. Our responsibility is to bow before Him in glad submission. So, ganito ba katibay ang pundasyon ng pagtanggap at pagpapahayag mo at pagkakilala kay Jesus bilang hari ng iyong buhay? So, huwag siyang gawing hari lamang ng buhay mo tuwing linggo. Can I hear amen to that? Gawin mo siyang hari ng buhay mo bawat araw. Huwag mo lang iwagayway ang palaspas. Di na naman tayo nagwawagay ng palaspas, ano? Sa halip, ialay mo ang iyong buhay kay Jesus. Siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. At ang pagsumakitan mo, una sa lahat, ay ang kanyang paghahari at mamuhay ka sa katuwiran. Sapagkat ito ay may kalakip na pangako. The Lord bless His word into our lives. Tayo tayong lahat. In the light of this message, live in the power of His kingship. The Lord help us as we meditate upon these thoughts. Lord, forgive me. Pagkawan mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Kung ako
your life. Na kapag nakita ng mga tao kung sino ka, naobserbahan ng Panginoon ng mga tao ang buhay mo, ma-identify nila kung sino ang talagang hari at nasusunod sa iyong buhay. At kung talagang ka, nakakala mo siya ng lubos, pero kapag pag-umaw, na makilala siya ng lubos. at unti-unti, naisuko sa kanya, isa ang mga asketo ng iyong buhay na kailangan mo isuko sa kanya. Unti-unti, bitawan mo yung pagtunan mo sa mga bagay na ikaw ang nagtutunan. And you will allow Jesus to take control, to take the wheel of your life. Unti-unti, kung siya na pinagkapunari, bababa ka sa driver's seat, lilipat ka sa passenger seat, hahayaan mo na siya ang mamalayo ng sasakyan ng iyong buhay. At natutulog ka ng payaman. Kasi alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung saan tutungo. Alam niya ang mga lugar na tutungo sa iyo. Is Jesus really your king? Si Jesus na talaga ang hari. Siya na talaga ang Sunod sa iyong buhay. kapag sinabi ba niya na matawag ka, kapag sinabi niya na ilan ang iyong pamahiran, ay inamin mo ba itawid ka niyo? Kapag sinabi niya na sumunod ka sa akin, sabi ko ako sinabi niya, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Hindi yan ang ulang ko para sa iyo. Alam mo kami ng iyo. Gagawin mo ba? Pag sinabi niya, wala ka. Kapag pinapatawagan ni Lord sa iyo, at least sa loob na mo. At ano ko alam mo yun? How long will it take bago ko mabuhay ito? He really your king? Pero ito ang isang magandang katiyakan na kapag nasettle mo to, na si Lord ang hari ng buhay mo, wala ka nang katatakutan. Wala ka nang ipapangamba. Wala ka nang dapat ilalahanin sapagkat siya ang hari ng iyong buhay. Siya ang bahala sa iyo. Siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Siya ang magbibigay ng security sa iyo. Siya ang bahala sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Sapagkat siya ang hari ng buhay mo, hindi ka magugutom. He is in charge of all your needs because He is the king over your life. So, yun yung challenge. O baka meron dito naririto ngayon, pinag-uusapan natin siya bilang hari, pero ang tanong mo, paano ba yun? Maganda mag-umpisa to, natanggapin mo muna siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Baka hindi mo pa ginagawa, natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Namatay siya sa krus para iligtas ka. Tinatanggap mo ba siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Namatay siya sa krus upang pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan.
bayaran ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka na ba sa Kanya at isinuko ang iyong buhay sa Kanya at hiniling na patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan? Namatay siya sa krus upang siya ang maging hari ng iyong buhay. Binuksan mo na ba yung puso mo para papasukin siya? Nang sinasabi mo, Lord, take control of my life. I want to follow you. I want to obey you. That's how it begins. So, isettle natin ito ngayon sa harapan ng Panginoon as we come to Him. Make it clear. Open up my eyes to the things I see. Have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the Dumaraan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Iwinawagayway natin ang ating mga kamay. At sinasabi natin, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let that be the prayer of our soul today. Let Jesus be the Savior of our souls. Let Jesus be the Savior of our lives. Let Jesus be the Savior. Panginoon, lumalapit po kami sa oras na ito. Batid mo ang lahat sa aming buhay. Alam mo yung sagot sa tanong na kami ba ay totoong namubuhay sa iyong kapangyarihan bilang hari? Ikaw ba ang talagang hari ng aming buhay? Habang nire-reflect namin ito sa aming puso, tulungan mo kami na maging honest sa aming sarili. Ikaw ba talaga ang hari sa aking buhay? Ikaw ba ang nasusunod? Ang kalooban mo ba ang nabibigyang katuparan sa buhay na ito? Ang hakbang ko ba ay palapit patungo sa lubos na pagkakilala sa iyo? At habang nakikilala kita, unti-unti pa akong nababago from one level of glory to another level of glory to another level of glory. Habang ako ay nagiging malapit sa iyo, nagmamature pa ako. Mas tinatanggap ko ba
na mas marami akong hindi alam habang ikaw ay nakikilala ko? May mga issues ba sa aking buhay na ako pa rin ang kumokontrol at hindi ko pinagkakatiwala sa iyo? Ako pa rin ang nagdidesisyon at hindi ko pinahihintulutan ang desisyon ng iyong mga salita na siyang maghari dito. May mga bagay ba na ako pa rin ang nagpapasya sa aking sarili samantalang maliwanag ang sinasabi ng iyong mga salita? Let Jesus be King over our lives. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong ito na iba yung aming sinasabi, iba yung aming ginagawa, iba yung kinoconfess ng aming bibig, pero iba naman ang paraan ng aming pamumuhay. Walang pagpapasakop sa iyong kalooban, walang pagpapasakop sa iyong kapangyarihan, walang pagpapasakop sa iyong karunungan, Panginoon. Patawarin mo po kami. Sa oras na ito, sinusuko namin muli ang aming buhay sa iyo. Let Jesus be King. We want to live in the power of your kingship in our lives. Whatever is the will of the King, let it be done. Ano man ang kalooban, naisin, plano mo para sa amin, ito po ang maganap, ito po ang mangyari. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa aming buhay. Ang pag-ibig mo patuloy na maghari sa amin. Kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus patuloy namin matanggap at patuloy namin maibahagi sa mga nangangailangan nito. At ang pagsama mo, Panginoon, ay lagi namin maranasan. Araw-araw, bawat hakbang, bawat sandali ng aming buhay. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Ang lahat na may kinalaman sa aming pagkasalukuyang sitwasyon. Ang lahat ng mga responsibilities na aming dala-dala, pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na naging isanhin ng aming pag-aalala, Panginoon, isinusuko namin sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa aming isipan, sinusuko namin sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na gumugulo sa aming kalooban at naaapektuhan ang aming emosyon, Lord, sinusuko namin ito sa iyo. Let Christ be King over our lives. Tulungan mo kami na ang atupagin na lamang namin ay ang sumunod sa kalooban mo. Ano ang nais mo, iyon ang gagawin namin. Ano ang kalooban mo, iyon ang lalakaran namin. Ano ang plano mo, iyon ang aming magiging plano sa aming buhay. Be King over our lives. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging hangarin namin na lubos na makilala ka. Lubos na makilala ka, Panginoon, at lubos na magpasakop sa iyong kalooban. Be glorified in our lives today, O God. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name, everyone say, Amen. Amen. Sige po. Upo po ang lahat. At tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Pero habang naghahanda po kayo ng inyong mga kaloob, hayaan nyo pong basahin ko muna ang ating passage sa umagang ito. Ito po ay mula sa Acts chapter 2 verses 44 to 47. Sabi dito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay? Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sa passage po na ito, makikita natin kung paanong namuhay ang mga tao sa unang simbahan. Sinasabi po dito na after po nilang mapakinggan ang pangaral ng mga apostol, sila ay naging mananampalataya na nagkakaisa,
nagbabahaginan, nagsishare-share, at tumutulong sa mga nangangailangan. Dahil sa kanilang puso na handang magbigay sa bawat isa, lalo silang pinagpala ng Diyos at araw-araw ay may nadaragdag sa kanila. So ipinapaalala lang po nito sa atin sa panahon natin ngayon na ang simbahan ay hindi lang tungkol sa pagtitipon, kundi tungkol din po ito sa pagiging pamilya na nagmamalasakit sa isa't isa. At naniniwala po ako na ganyan tayo sa Blessed Hope. Amen po ba? Ayan. At isang halimbawa po nito ay sa tuwing tayo ay nagbibigay ng ating tithes at offering or tithes and offering. Hindi lang tayo nagbibigay ng pera, ibinabalik din natin sa Diyos ang bahagi ng mga biyayang ipinagkatiwala niya sa atin. Yes po, pinagkakatiwalaan po tayo dyan ng Panginoon, kaya wag po natin itong sirain. Ang ating handog ay nagiging daan upang may pagpatuloy ang gawain ng Diyos para sa mga ministries, sa pagtulong sa mga nangangailangan, at sa pag-abot ng mga maraming tao para kay Kristo. Okay? Hindi man pare-pareho ang halaga ng ating maibibigay, pare-pareho naman po ang puso na hinihiling ng Diyos sa atin. Isang pusong may pananampalataya at pasasalamat. Kaya sa oras na ito, magbigay po tayo ng may kagalakan sapagkat alam natin na ginamit ng Diyos ang ating inihahandog upang pagpalain ang marami. So bago po tayo manalangin, reminder lang po, yung form po na nandyan sa ating mga envelope, please dito po yung mga nakasulat, ayan, para ma-record po ng maayos. At dalawang form po yan, yung isa ay para naman po sa prayer request form. Ayan, request lang din po natin, nalagyan po natin ito ng pangalan. Okay? So sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at ipanalangin natin sa Panginoon ang ating mga kaloob sa umaga. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga pagpapala mo sa aming mga buhay na siyang nagiging daan upang kami ay maging pagpapala rin sa iba. Dalangin ko po na patuloy mo kaming samahan, gabayan at paalalahanan na ang lahat ng mga bagay na meron kami ay hindi dahil sa kung sino kami o ano ang kaya namin gawin, kundi dahil sa iyo at galing sa iyo lamang ang lahat ng ito. Naway patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya, tahanan, trabaho, negosyo at pag-aaral ng bawat taong narito. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong tumayo at magbigay.